Nanindigan si Christy Fermin na hindi siya magsusorry sa mga bagay na hindi raw niya sinabi tungkol kay Dominic Roque. At saksi, si Aubrey Carampel. Dahil sa pagkakadawit ng kanilang pangalan sa isyung may politikong benefactor umano, ang aktor na si Dominic Roque, pinag-aaralan na raw ni na dating Congressman Bong Suntay at Dapitan City Mayor Bullet Halusos ang pagsasampa ng kaso. Ayon kay Suntay, Bullet also wants to file. I'm talking to my my lawyers also on what we could do. We're just gathering whatever we could find pa. So hindi ko pa mapangalanan exactly kung against who. Siyempre, we want to file the strongest case to... when you file a case, you want to win. Because I'm also a lawyer and gusto ko kung sino yung pinaka-most guilty. Giit ng dating kongresista, matagal na niyang kaibigan si Dominic at nalagyan ng mali siya ang pagkuha niya rito bilang brand ambassador ng gasolinahan. Sa pahayag na inilabas ng kanyang mga abogado para kay Dominic, sinabing malisyoso at mapanira ang mga komento ng showbiz columnist na si Christopher Min sa kanyang vlog. Nagkaroon pa raw tuloy umano ng di tamang pagdududa sa sexuality ni Suntay. Sa kanyang programa kanina, sinabi ni Fermin na nang magsimula raw ang issue ng hiwalayan ni Dominic at Bea Alonzo, ni minsan ay hindi niya raw binanggit ang pangalan ni Mayor Bullet maski ang kanyang initials. Wala rin daw siyang sinabing benefactor ni Dominic si Suntay. Nagtataka nga raw si Fermin kung bakit nagpa-interview sina Suntay at Halusos tungkol sa issue. Dahil dito, hindi raw siya hihingi ng tawad o paumanhin para sa mga bagay na hindi naman daw niya sinabi. Sinusubukan pa rin naming kunin ang reaksyon ni Dominic at ni Mayor Bullet. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Mahigit 6 na pong saksak at tinamo na isang babae sa Los Baños, Laguna. Pinaghahanap pa ng mga otoridad ang suspect. Nangyaring pananaksak sa madilim na bahagi ng lugar. Nakita pa sa CCTV ang pagtakbo ng biktima at ng 2 pang tao. Ilang minuto pang lumipas bago siya naisugod sa ospital. Sa kabila ng mga tinamong saksak, ligtas na ang biktima. Binigyan ng grant ng Singapore ang international pop star na si Taylor Swift para makapag-perform siya doon. At cast members ng Avatar, The Last Airbender, na narito sa Pilipinas, may mensahe sa kanilang Pinoy fans. Ating saksiyan. Dream come true para kay Joe Berry ang pagganap niya bilang abogado sa upcoming Kapuso Afternoon Prime Series na Lilet Matias, Attorney at Law. Kung hindi po dumating yung pag-aartista, siguro abogado na ako ngayon. Plano ni Joe na tuparin soon ang pangarap na maging abogado para sa kanyang yumaong ama. Gusto ko na nakakatulong ako sa iba and gusto ko rin kasi talaga makagawa ng kahit maliit na difference po when it comes to people with dwarfism and people with disability. Sa ngayon, abala si Joe sa serye na pinaghandaan daw niya ng mabuti mula sa pag-o-observe sa courtrooms hanggang sa panunood ng legal dramas. Nasa Pilipinas ang 2 sa cast ng live-action adaptation na Avatar, The Last Airbender. Happy to be back home ang Filipino-Canadian actor na si Gordon Cormier na gumaganap bilang si Aang. It has been amazing. I'm back in my homeland, Filipino right here. Yeah. It's nice to be back home. Haven't been here in a while because of COVID. So it's really nice. Got to see my family. First time naman sa bansa ni Dallas James Liu na gumaganap bilang si Prince Zuko. Kwento ng 2, magkaaway man ang role nila sa series. Besties naman sila off-cam. Overwhelmed daw sila na big hit dito sa Pilipinas at malaki ang following ng Avatar series. Sometimes you forget how big of a project this really is and how much it means to the world. So coming here and getting to interact with some of the fans and talk with people, I just feel even more grateful to be a part of this journey. Message to the Filipinos out there, we love you. Go for it. Are you ready for it?
This March na ang 6-day sold-out concert ni Taylor Swift sa Singapore na bahagi ng kanyang Eras Tour. Ayon sa Tourism Board and Culture Ministry ng Singapore, binigyan nila ng grant ang international pop star para makapag-perform sa bansa. Pero hindi nila dinisclose ang halaga ng grant. Naniniwala raw sila na malaki ang magiging benepisyo ng concert ni Taylor sa Singapore, lalo na sa kanilang turismo. Para sa GMA Integrated News, War Santiago ang inyong saksi. Natumba ang rider na yan matapos tamaan ng naputol na kable sa Legazpi City, Albay. Hindi raw niya napansin ang nakalaylay na wire na naunang sumabit sa isang bus. Buti nila at hindi nakuryente ang rider dahil naputol na live wire. Nanawagan naman ang opisyal ng barangay sa Albay Electric Cooperative na ayusin ang kanilang mga linya para maiwasan ang mga kaparehong aksidente. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na kuna ng pahayag ang Aleco pero hindi pa ito nagbibigay ng panayam. Isang sawa ang nakita sa gulong ng isang kotse sa Lipa City, Batangas. Nasa 3 metro ang haba ng reticulated python na nagpupumiglas pa. Kinuha ito ng lalaking sanay na sa paghuli ng sawa at inilagay muna ito sa loob ng sirang washing machine. Kalauan ay kinuha na rin ng sawa ng Lipa CDRRMO at DNR Senro. Dadalhin ang sawa sa kanilang rescue center sa Kalawan, Laguna para maalagaan at kalaunay papakawalan din sa natural nitong tahanan. Hindi kasing lamig ng yelo ang init ng pagmamahal na ipinakita sa Canada. Ang pag-confess ng feelings, inukit po sa snow. The cold never bothered me ang peg ng taong yan habang inuukit ang mga katagang M+J forever sa gitna ng iconic giant heart sa isang park sa Toronto. Ilang araw nang nasa ilalim ng winter weather travel advisory ang Toronto dahil sa pag-ulan ng snow. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.